Ang galing ng taong ito. Ang mga precision crankshafts na karaniwang umaabot ng libu-libong dolyar ay nagkakahalaga lamang ng halos 100 pesos sa kanyang workshop. Paano niya nagagawa ito? Una, inihahanda ng craftsman ang molding sand, maingat na hinahalo para maging tama ang consistency. Pagkatapos, ilalabas niya ang isang wooden template na hugis crankshaft at ilalagay ang isang sample crankshaft sa ibabaw. Pinupuno niya ang sandbox ng buhangin, pinipindot ito ng mahigpit hanggang maging pantay. At iyon pa lang ang isang bahagi ng molde. Babaliktarin niya ito at uulitin ang proseso para sa kabilang bahagi. Tinitiyak na eksakto ang bawat hakbang. Isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng sirang sulok o gilid. Ibig sabihin ay kailangan niyang sirain ang buong molde at magsimula ulit. Pero dahil sa kanyang sanay na kamay, mabilis niyang natatapos ang molde. May iniwang bukas na bahagi para sa pagbuhos at may maliliit na vent para makahinga ang molde. Ang mga bihasang manggagawa ay alam na hindi agad dapat ibuhos ang tunaw na metal. Kailangang gamutin muna ang molde. Binubugahan niya ito ng release agent, pagkatapos ay iniinit gamit ang blowtorch para maalis ang moisture o air pockets na maaaring magdulot ng paggalaw habang nagkakast. Naglalagay siya ng mga iron weights sa ibabaw para masigurado ang pressure. Kapag handa na ang lahat, tinutunaw niya ang scrap iron at ibinubuhos ito sa molde habang mainit pa. Pagkatapos binabasag niya ang itaas na bahagi ng molde, tinatanggal ang crankshaft at ibinabaon ito sa tuyong buhangin para mapalamig ng mas mabilis at maiwasan ang pagbaluktot dahil sa init. Sa hakbang na ito, makikita na ang magaspang na hugis ng crankshaft pero hindi pa tapos. Ilalagay niya ito sa shot blasting machine para sa unang surface treatment. Pagkatapos ay ililipat sa lathe para sa precision machining. Maingat niyang pinuputol ang main journal sa eksaktong sukat. Pagkatapos ay inaayos ang connecting rods na nangangailangan ng higit na pag-iingat dahil sa rotational inertia ng crankshaft. Kapag natapos na ang connecting rod journals, sisimulan niya ang pag-drill. Dalawang klase ng butas ang ginagawa niya, isa para sa oil passages na dinidrill niya ng padiagonal para sa lubrication at isa pa para sa bolt hole sa flywheel area para sa assembly. Pagkatapos mag-drill, china-chamfer niya ang mga gilid at sinisimula ng fine grinding na hindi kaya ng lathe. Sa huli, dinadala niya ang crankshaft sa milling machine para gumawa ng groove sa isang dulo, lumilikha ng keyway para sa pulley. At ayun na, isang kompletong precision crankshaft. Ngayon, ano ang pipiliin mo? Ang factory-made crankshaft na libu-libong dolyar o ang gawa niya na nagkakahalaga lamang ng 100?